Eto na nga, mga kababayan. Wala po si Greta, mga kababayan. So ngayon, eto, yung sunod mga kababayan. Ano yan, Kent? Yung sunod. Dito tayo kay Gwanson. Kung naalala nyo mga kababayan, kung naalala ninyo si Gwanson, nagwawala. Pakita ko ulit yung pagwawala ni Gwanson mga kababayan sa isang mall. No, nagwawala siya sa mall sa may, saang mall ba yun? Sa Rockwell. Ito po yun mga kababayan. Ayan po siya mga kababayan. Yun siya mga kababayan. Yun ang ginawa ni Gwanson na para siyang abnormal. So ngayon mga kababayan, ito pong ginawa niya sa may Rockwell. Ito po ang ginawa niya sa may Rockwell mga kababayan. Ipakita ko po Mahigit pa sa doble. Ito po ang ginawa ni Gwanson mga kababayan sa Rockwell. Ayan. Ito Sana ba yung ginawa niyang nagwawala siya doon? Ito ba yon? Ito po mga kababayan. Good morning. Nawala. Good morning. Siya yun nagsasalita. Ito po. Ito. Ngayon mga kababayan, dahil sa nangyaring iyan mga kababayan, hindi na po ako nagtaka. Bakit? Kasi mismo mga kababayan, kabarangay ni Gwanson, hindi niya kasundo. Hindi na pala yan normal, mga kababayan, normal na pala yan kay Gwanson, mga kababayan, yung ginagawa niya. Mga kababayan, normal na kay Gwanson yung ginawa niya sa pangyayaring yan. Kasi ganito, mga kababayan, mismo sa barangay niya, nangyari din pala yan. Ito po, pakinggan ninyo. Ayan, nanusok siya ng payong. Diba? Kita nyo mga kababayan, ilang beses na yan ginawa ni Gwanson mga kababayan, maskin sa kanyang mga kabarangay, maskin doon sa lugar kung saan siya sa Ilonggo area, no? Lugar ng mga Ilonggo, ang dami niyang kaaway. Mga kapitbahay niya di niya kasundo, mga barangay officialis hindi niya kasundo. Ganyan na talaga si Gwanson mga kababayan, no? Kaya ngayon nagsabi na si Gwanson ba talaga ay binastos at may karapatan ba si Gwanson na magdemanda doon sa naturang mag-asawa at sa nag-upload ng video? Wala po siyang karapatan mga kababayan. Bakit? Meron po tayong kalayaan na mag-video. Buti nga binidyohan siya doon. Paano kung sinapok siya nung lalaking dinuro-duro niya? At least makakuha ng video, nakikita na sinapok siya. Pasalamat siya ang matapang doon, hindi siya sinapok nung lalaki. Kung sinapok siya nung lalaki noon, tapos bawal daw mag-video, patay siya. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, gawain na daw talaga pala ni Gwanson yan. Maskin sa lugar nila, mga kababayan, ang dami niyang kaaway. Kapag hindi niya nagustuhan na maglakad ka na paimbay-embay, magsisik-sisik si kalabas cleavage,
Kung hindi ka daw tusukin diretso ng sungkod, sisigawan ka. Hoy, pokpok! Magdamit ka ng ayos, hindi maganda. Gaganunan ka daw. Mga kababayan. So, sanay na talaga. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit may nakasagutan si Gwanson. Kasi mismo sa kanila, no, marami din siyang kaaway. 'Di ba? Hindi, sa totoo lang mga kababayan, si Gwanson lang po ang bukod tanging Comelec Commissioner na walang kapitbahay. Inggitera, pakilamera, intermitida, chismosa, bangag, inutil, adik, buang, son. 'Di ba? Dapat lang siyang sitahin. May ubo siya, natural, ipaalam sa kanya, mali ang ginawa niya. Sa totoo lang mga kababayan, mga masisilan yan dyan eh. Umuwi ka sa lugar ninyo sa Negros. Umuwi ka dun sa lugar mo dun sa Iloilo. 'Di ba? Kung ayaw mong maghari, gusto kasi ni Gwanson mga kababayan, titingalain siya na para siyang si Clarita Carlos, para siyang si Annabel Rama, yung nanay nila Gutierrez, nanay nila Rupa Gutierrez. Parang gusto niya ganun ang kalibil niya. Para siyang nanay ni Romualdez, 'di ba? Yan ang mga gusto niya, parang si Pilita Corrales, parang ganun ang mga bersyonan na ganun ang tingin sa kanya. So sa totoo pala mga kababayan, gawain na pala talaga ni Gwanson yung ganyan. Biruin nyo, nagmumura-mura ka tapos wala kang ang Rolex, wala kang ang Gucci. So ibig sabihin ba mga kababayan, kapag walang Rolex, walang bag na Gucci, hindi na pwede siyang sitahin? Kung ako talaga, pasalamat siya, hindi siya nakashoot sa akin na ganun. Kung ako gano'n, tinuro-doro niya, sabihin ko, bakit? Sasagot-sagutin ko talaga siya. Ano naman ngayon? Ano? Sige, mag-away tayo. Sige, putang ina mo. Sasagot-sagutin siya. Hanggang sa ma-high blood siya. Tapos pag inatake siya, deserve mo yan. Tang ina mo ka. Ganon. Diba? Nako, mga kababayan, ako talaga, pag ginaganon, sinita ka kasi mali, tapos ikaw yung magalit sa akin, potang ina mo. Hindi na ako mag-antay ng security guard, hilain ko talaga yung buhok mo, makikita mo talaga, Gwanson. Na malaman ko talaga kung naka-red dye wax ba yung buhok mo, or di kaya pareho kayo ni Marcoleta na peke yung nasa taas banda. Yan ang gusto ni Gwanson, mga kababayan. Maskin nga, nakita nyo naman dito sa video, maskin ka lugar niya. Mga kababayan. Ayan Sobra-sobra naman yan. Sabi nung kaaway niya, sobra-sobra na talaga yung ginawa mo ano naman ngayon kung taga dito ka? Sabi nga gano'n. Tapos ginanon niya yung babae na tama dito sa dibdib. Ginanon niya ng tungkod. Sobra-sobra na yung ginawa mo. Ano naman ngayon kung taga dito ka? Sabi niya, wala kayong pakialam, tigil-tigilan niyo ako, mga wala kayong pera, mga mahihirap kayo. Wala kayong kakayanan, hindi kayo katulad sa akin. Ganun-ganun daw yan siya doon, mga kababayan. Ganun daw, sasabihin, huwag ka sumagot-sagot, ang pangit ng itsura mo. Hindi mo ko kalibel, hindi mo ko kaya. Ipapakulong kita, kakasuhan kita. Gaganon daw yan siya doon, mga kababayan. Alam niyo, mga kadalasan sa mga gumagawang ganyan, yung mga ulyanin na. Di ba? Yung mga nag-uulyanin, yung mga matatanda. Pag sumagot ka sa kanya or nakasabay kanyang dumaan halimbawa, naglakad ka, tas may pitik-pitik yung tsinelas mo, napatakan siya, siguro mga 3 patak lang ng buhangin mula sa tsinelas mo. Putang ina mo, mapuputang ina talaga. Imbis na pupunta ka sa simbahan, hindi ka na matutuloy. May mga anak ba yan, Kent, or may asawa? Hindi ko po alam, ma'am. At saka hindi ko na rin po, hindi ko na po balaki na malaman kasi kung ano nga ang nanay, ganun ang anak eh. Hindi na po tayo magtaka kasi bakit? 'Di ba? Mother knows best. Gusto yata niya siya lang ang may karapatan na mauna, tayo wala. Wala yan asawa at anak. Abuti naman, kaya pala matandang dalaga. Alam niyo mga kababayan, hindi ko na may tanggi. Kapag matandang dalaga, ganyan eh. Mataray. Matapang. Diba? Si Buangson ang literal na mata pobre na puwera mataas lang na narating. Feeling niya dapat siya nirerespeto. Kung sa akin, ginawa yan sa sabog ang bunganga ni Guangson. Totoo lang mga kababayan. Ganun talaga. Kung sa akin nangyari yung sisigaw-sigawan mo ko, Guangson, sinabi ko sa'yo, lahat ng makikita mo, ibabato ko sa'yo. Nako, uuwi ka lumpo sa akin. Hindi tayo,
Subukan mo ko sigaw-sigaw, wala ka ng Rolex, wala ka ng Gucci. Kana, yung ngipon mo, yung ngipin mo, yung nguso mo, magbabayulit sa akin yan. Suntukin ko talaga diretso yan. Tignan natin. Sampal nga lang, iikot ka na eh. Yeah? Gaganyan-ganyanin mo ako, sisigaw-sigawan mo ko. Nako, hindi ka makatayo sa akin. Magiging, magkumatos ka talaga. Makukumatos ka. Alam mo kung bakit? Kung bigla siyang sinampal nung lalaki, nahimatay siya. Wala siyang kalaban-laban mga kababayan. Bakit? Nandoon yung mga witness nakakita kung paano niya mura-murahin, paano niya duruduruin. Kung sinampal ka kasi dinuruduro mo, wala kang kalaban-laban. Bakit? Pareho kayo nasa labas, hindi nyo property yun. Diba? Tsaka mga kababayan, wag na po kayong magtaka at wag kayong maawa kay Gwanson. Bakit mga kababayan? Hindi lang po yan isang beses niyang ginawa, kundi maraming beses na pong ganyan. Maskin nga ang mga kapitbahay niya, hindi niya kasundo. Maskin nga ang mga taga-barangay, niya, kaaway niya. No? Siguro ito si Gwanson, lahat ng pananim nito cactus. Lahat siguro ng mga pananim ni Gwanson sa kanila cactus. Mga kababayan. Cactus. Bakit? Walang makakadaan, walang makakalapit. Diba, mga kababayan? Maasim pa. Maasim daw. Sabi ni Ma'am Swarshu who live in. Maasim yung ugali. Oo, ma'am. Tapos, aspirant senator pa yan. Potang ina, diba, Mr. X? Huwag kayong maniwala dyan. Kung sa akin niya ginawa, sabog ang mukha ni Gwansong sa akin. Tapos may balak pa nga daw itong mga kababayan na tatakbong senador. Nako, ito lang simple lang yan. Si Gwanson deserve niyang tumakbong senador, no? Kung mismong ang mga kabarangay niya ay ibubuto siya. Pero kung yung mga kabarangay niya, inaaway niya isa-isa, hindi yan mananalo. Huwag ka na mangarap, Gwanson. Uy, madagdagan pa. Meron na nga baliw sa Kongreso, dadagdagan mo pa yung baliw sa Senado. Wag na yan. Wala, si Gwanson di mananalo yan. Kung ako papipiliin, si Larry Gadon, si Gwanson at si Luke Espiritu, mas piliin ko si Larry Gadon at si Luke Espiritu. Yan si Gwanson na sa rate 1 to 10 na sa mga 2. 2. Totoong baliw. Diba? Mga kababayan. Wag nyo pong iboto yan sa 2028 election. No? Kasi tatakbo daw senador. Naku po, mga kababayan. No? Wag nyo na pong iboto. Hayaan nyo na lang siya. Mabuang siya dyan. So, yun lang po mga kababayan. Yung ating live ngayon. No? Hindi lang pala isang beses ginawa ni Gwanson yan. Mga kababayan. Yung pagmumura niya sa mga tao na minamaliit niya. Tapos sisigawan ka, walang Rolex, walang Gucci. Diba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Hindi ko po masyadong habaan at mamaya may live po tayo ulit, no? So, maraming salamat and see you next live. God bless po, mga kababayan. And bye-bye. Kita-kits po tayo ulit mamaya.